Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1166, Inatake. Nang umatras ang binata matapos ang kanyang teknik, binalot niya ng star energies ang gintong uwak at ngayon ay nanginginig ang espasyo. Biz. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw at nabasag ang mga bituin. Tapos, naging magulo ang lahat. Ang gintong uwak ay nagsimulang mangapi sa karamihan at lumunok ng apoy. Kahit nakontrolado ng binata ang mga abstruse energies, hindi pa rin siya sapat na lakas, kaya ang gintong uwak ay nakalusot dito. Biz. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang nakasisilaw na garapon at nahulog sa apoy. Isang banal na sandata. Nakita ng mga tao ang banga na nagsimulang lumamon ng nakakatakot na dami ng apoy, kabilang ang gintong uwak. Ang nakasisilaw na banga ay naging pula habang napuno ito ng apoy. Nakita pa ng karamihan ang gintong uwak sa loob. Bumalik. Galit na sigaw ng isang tao at ang banal na sandata ay lumipad pabalik sa kanyang mayari. Isang kaluskos na tunog ang kumalat sa hangin habang ang cultivator ay humahagulgol sa sakit habang ang garapon ay nagkapira-piraso. Hindi rin ito napigilan ang apoy ng gintong uwak. Kumikislap ang mga mata ni Lin Feng habang sinubukan ng ibang tao ang kanilang sariling mga diskarte, ngunit hindi rin sila sapat na malakas. Kung walang hindi kapani-paniwalang banal na sandata, hindi nila makuha ang apoy ng gintong uwak. Natahimik si Lin Feng habang patuloy niyang pinananatili ang isang tiyak na distansya sa pagitan niya at ng apoy ng gintong uwak. Naka-cross-leg siya at pumikit, mahinahong hinihigop ang apoy. Nagulat ang mga tao kay Lin Feng. Siya lang ang hindi nagtangka na makuha ang apoy, siguro dahil alam niyang hindi siya sapat. Hindi mahalaga, ang pagsasanay sa paglilinang ay may magandang ideya. Mabagal na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay lumitaw ang pattern ng araw sa katawan ni Lin Feng, mas mabilis na naabsorb ang mga enerhiya ng araw. Lumipas ang 2 araw at sa 2 araw na iyon, nabasag ng malakas na binata ang batong apoy na kinuha niya sa pagong at mas lalong lumakas ang kanyang apoy mula rito. Sinubukan niyang kunin muli ang apoy ng gintong uwak, ngunit nabigo. Pagkatapos, nagpa siya siyang umalis. Maraming iba pang mga bagay na maaaring gawin sa lugar na iyon, nag-aaksaya ng masyadong maraming oras doon ay hindi sulit. Unti-unting nagsialisan ang mga tao at dumating ang iba pang mga tao. Sinubukan ng ilan na kunin ang apoy ng gintong uwak, ngunit umalis ng mabaygo. 2 tao na lang ang natitira. Si Lin Feng na nakaupo pa ring nakakross ang paa at nagsasanay ng cultivation at isa pang tao. Nang mag-isa na sila, pinuntahan niya si Lin Feng, ngumiti at sinabing, "Nasa tuktok ka ng layer ng Tianqi at nagsasanay ka pa rin dito. Hindi mo ba naisip na ito ay isang pag-aaksaya ng oras?" Binuksan ni Lin Feng ang kanyang mga mata, ngumiti at sinabi, "Ano ang tungkol sa iyo? Bakit ka nandito? Gusto kong makita kung kaya mong kunin ang apoy." Sabi ng taong iyon, hinahanap ang reaksyon ni Lin Feng. Tumingin si Lin Feng sa kanya at sinabing, "Iyon lang, talaga. Mahina ako at hindi ko kayang lampasan ng ibang tao kaya ang tanging magagawa ko lang ay manood. Gusto kong makita kung sino ang kukuha ng apoy na ito sa huli." Nakangiting sabi ng binata. Siya ay may ordinaryong damit ng apoy na may mga pattern ng apoy. Nakapasok na siya sa ikapitong layer ng Tianqi at ang kanyang mga buto ng kapalaran ay dilaw. Nagtataka si Lin Feng kung paano niya narating iyon. "Sige, susubukan ko," sabi ni Lin Feng na nakangiti at tumayo. "Kaya, tama ako, hinintay mo na umalis ang ibang mga tao dahil alam mo kung paano hawakan ang apoy." Sabi ng taong iyon, napaatras. "Hindi ko alam kung kaya ko, pero talagang kaya kong subukan." Sabi ni Lin Feng na walang pakialam. Naunawaan ni Lin Feng na kung hindi niya susubukan, hindi aalis ang lalaking iyon. Ba talaga niyang makakita ng kumuha ng apoy? Si Lin Feng ay hindi naniwala sa kanya kahit kaunti. Isang napakalaking kaldero ang lumitaw sa himpapawid at nagkalat ito ng maputlang mga ilaw. Iyon ay ang makalangit na siyam na kaldero ng dragon. Nakilala ng taong iyon ang kaldero. Sa kasamaang palad ay nasira ito, ngunit ito ay isang mahalagang kayamanan mula sa unang panahon, sigurado akong makukuha mo ang apoy ng gintong uwak. Sabi ng binata na napabuntong hininga. Pagkatapos ay pinalibutan ni Lin Feng ang apoy ng kaldero. Ang apoy ng gintong uwak ay nagpatuloy sa pag-aapoy sa makalangit na siyam na kaldero ng dragon at ang apoy ay sumasabog, ngunit ang kaldero ay hindi nabasag. Gumana ito. Hindi makapaniwalang naisip ni Lin Feng. Tumalon si Lin Feng sa kanyang makalangit na siyam na dragon cauldron. Biz. Lumipat ang mga enerhiya patungo kay Lin Feng mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Lin Feng para malaman kung ano ang nangyayari, naisip na niya ang reaksyong ito. Mamatay. Galit na sigaw ni Lin Feng. Ang kanyang Tianqi sword lumitaw at naglalaman ito ng mga lilang kulog na enerhiya. Slash. Tinaga ni Lin Feng ang katawan ng kanyang kalaban, gayunpaman, ang kalaban ay naging ilang ilusyon na lahat sila ay itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Feng. Bumalik. Galit na sigaw ng kalaban. Muli siyang nag-condense sa isang katawan at nagpakawala ng napakalakas na hangin para apihin si Lin Feng. Ito ang uri ng spell na ginamit ng mga tao ni Jan noong una nila siyang kinidnap. Gusto mong mamatay. Tumingon si Lin Feng at kinuha ang kanyang halberd. Pagkatapos ay ginamit niya ang hanging binitawan ng kanyang kalaban para mas bumilis pa. Biz. Pareho silang naglabas ng nakakatakot na apoy na enerhiya na pumuno sa buong silid.
Ang kalaban ni Lin Fang ay naglalabas ng mga fire energies mula sa kanyang manggas. Pagkatapos, sa labas ng kanyang manggas, dalawang siluet ang lumitaw at lumipat patungo kay Lin Fang. Kasabay nito, ang parehong mga siluet na iyon ay umangat sa hangin. Pagkatapos ay itinuro ng kaaway ni Lin Fang ang kaldero at sinabing, Cosmic Sleeve, halika rito. Umikot ang kaldero at halos hindi na ito makontrol ni Lin Fang. Ang kaldero ay lumipat patungo sa kaaway ni Lin Fang at nawala sa kanyang manggas. Ang mga banayad na tunog ay kumalat sa hangin habang tinatakan niya ang kaldero. Pagkatapos, naramdaman ni Lin Fang na nawalan siya ng koneksyon sa kaldero. Kasabay nito, inatake ni Lin Fang ang dalawang siluet, ngunit bumalik sila sa binata. Tumiti siya at sinabi, hindi ka mahina, ngunit ang mga kapwa ko disipulo ay hindi ganoon kaina. Tungkol sa kaldero at apoy ng gintong uwak, alalahanin mo ako at ang aking dalawang kapwa alagad. Baka may pagkakataon kang makaganti balang araw. Tiningnan ni Lin Fang ang walang malasakit ng ngiti ng lalaking iyon. Hindi siya mukhang isang taong masama. Delikado ang ganoong uri ng tao. Lalo na ang kanyang mga manggas ay maaaring magtago ng mga tao, na ipinaliwanag kung paano sila nakarating na malayo. Ang kanyang dalawang kaibigan ay medyo malakas din, ikawalong layer ng Tianqi. Paano ko kayo tatawagan at saan kayo galing? Nakangiting sabi ni Lin Fang. Nanatili siyang kalmado kahit na nawalan siya ng dalawang mahalagang kayamanan. Ako si Fu Hei at ang dalawang iyon ay aking dalawang alagad. Galing kami sa isang bundok ng apoy at mga alagad ni Emperor Yan. Ano naman sayo? Tanong nung lalaki. Lin Fang mula sa Tiantai. Ang unang Imperial Cultivation Disciple ng Tiantai, sikat ka na. Salamat muli para sa araw na ito. Alis na tayo. Sabi ni Fu Hei tapos umalis na silang tatlo. Naintriga si Lin Fang. Si Fu Hei ay nagnakaw ng mga bagay mula sa kanya at pagkatapos nito, kumilos sila na parang magkaibigan. Hindi sila hinabol ni Lin Fang, wala itong silbi dahil wala siyang magawa sa kanila. Kailangan pa niyang maging malakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1167, Ikapitong Assassin. Golden Crowfire. Bulong ni Lin Fang. Ang apoy ay parang sandata at pagkatapos na maabot ang isang tiyak na antas, ito ay maaaring sumasabog. Ang apoy ay mas mahalaga pa kaysa sa mga sandata para sa mga fire cultivator. Ang pagkuha ng isang malakas na apoy ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa pagkuha ng isang banal na sandata. Noong nakaraang pagkakataon, kinuha ni Qiyong Chi ang Void Fire at lumakas ng maraming antas. Ang gintong apoy ng uwak na iyon ay mas nakakatakot pa kaysa sa walang laman na apoy at ito ay mas nababagay sa kanya. Muntik na niyang makuha ang apoy ng gintong uwak, ngunit may nakaagaw nito sa kanya. Hindi masaya si Lin Fang, ngunit parang wala siyang nakuha sa mga araw na iyon. Kahit na ang kanyang fire intent ay level 7, at sa lalong madaling panahon, magkakaroon siya ng level 8 fire intent. Umalis si Lin Fang sa lugar. Kapag nakarating na ang lahat, ang malalakas na cultivator ay magsisimulang magnakaw muli ng mga buto ng kapalaran. Nang makalabas si Lin Fang, nalaman niyang nakaalis na si Meng Qi. Sa kanyang lakas at sa kanyang dawas na damit na gawa sa balahibo, hindi nag-alala si Lin Fang. Mas nag-aalala siya kay Huang Fulong at Qiu Yuzin. Si Huang Fulong ay hindi ganoon kalakas at ang mga panganib dito ay mataas. Hindi hinanap ni Lin Fang si Qiu Yuzin sa dalawang dahilan. Ang una ay si Meng Qi at ang pangalawa ay ang kanyang pangkalahatang pag-aalala para sa kanyang kaligtasan. Nagpatuloy si Lin Fang sa paglibot. Paminsan-minsan, nakatagpo siya ng malalakas na mabangis na hayop na may mga buto ng asul-berdeng kapalaran. Nakita pa ni Lin Fang ang isang nakakatakot na hayop na may mga asul na buto ng kapalaran, ngunit hindi niya ito inatake. Ang kanyang layunin ay hanapin ang dambana. Napakabilis, nakarating si Lin Fang sa isang dambana. Ipinadala niya ang imahe ni Fu Hei sa matanda at sinabi, Guro, kailangan ko ng isang pares na mata upang makita kung nasaan siya at ang kanyang paligid. Tumingin ang matandang lalaki kay Lin Fang at walang pakialam na sinabi, 200,000 hiyas. Iyon ay mahal, ngunit para sa isang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan, iyon ay normal. Nahulaan ni Lin Fang na mas mahal pa ito. Tumanggo si Lin Fang at pinakipot ang tatlong imahe sa kanyang utak na ipinadala niya sa matanda. Same thing, gusto kong makita kung nasaan sila at ang kanilang paligid. Walang problema, 800,000 gems. Sabi ng matanda. Isang pares ng mga mata ang lumitaw sa ikatlong mata ni Lin Fang at 800,000 hiyas ang inilipat sa matanda. Hindi natuwa si Lin Fang na gumastos ng malaki, ngunit sulit ito. Lumabas siya ng dambana, alam na ngayon kung nasaan si Fu Hei. Siya ay nag-iisa, ngunit maya't maya, siya ay huminto at pasulyap-sulyap sa paligid upang maghanap ng mga tao. Alam ni Lin Fang na itinago niyang muli ang kanyang mga kaibigan sa kanyang manggas. Nakikita rin niya si Meng Qi na nakahanap ng lugar ng yelo. Ang isa sa iba pang mga taong tinitiktikan niya ay ang napakalakas na binata na kayang kontrolin ang apoy at walang laman na mga enerhiya sa espasyo. Si Lin Fang ay nagpraktis din ng paglilinang ng apoy at interesado sa walang laman na enerhiya sa espasyo, sa makatuwid, nagpasya siyang tiktikan siya. Kung mahanap ng lalaking iyon ang bakanteng espasyo, pupunta rin doon si Lin Fang. Ang ika-4 na taong natiktikan ni Lin Fang ay ang Thunderbird. Kahit na hindi siya masyadong malakas, kaya niyang labanan ang pag-atake ni Yuan Fei sa isang tiyak na antas.
Nagpa siya si Linfang na mag-aral ng Thunder Energy salamat sa kanya, kaya kung mahahanap niya ang Thunder Area, pupunta rin doon si Linfang. Posible ang lahat sa Fortune City, ngunit kailangan munang isipin ng mga tao kung ano talaga ang gusto nila at kung paano nila ito makakamit. Kaya naman naigaspya siya kay Fu Hei. Hindi nag-alala si Linfang. Maaari niyang tiktikan ang mga taong iyon at kung makakita sila ng gusto ni Linfang, maaari lang siyang mag-teleport sa kanila. Nais ni Linfang naguguli ng mga buto ng kapalaran upang makita ng malinaw ang buong lungsod, ngunit alam niya na hindi ito posible dahil sa gastos. Maaari rin niyang hilingin na pumasok sa susunod na mga layer ng Tianqi o upang maunawaan ang mga abstruse na enerhiya, ngunit ang parehong ginamit, ito ay magiging napakamahal. Kaya naman bumili siya ng oras at lugar na may kulog para magsanay ng paglilinang. Boom! Sa sandaling iyon, naramdaman ni Linfang na nanginginig ang lupa sa ilalim niya. May mga taong nag-aaway. Isip ni Linfang habang tumatakbo siya sa direksyong iyon. Ilang sandali pa ay may nakita siyang nag-aaway. Ang mga kanyan at bunganga ay lumitaw sa lupa at ang mga nakakatakot na enerhiya ng apoy ay umaagos sa kalangitan. Nakilala ni Linfang ang babae, ito ang mainit na babae. Feng Zuan. Si Feng Zuan ay nakikipaglaban sa isang taong nakasuot ng itim na damit at mukhang masama. Siya ay may tusong paraan ng pakikipaglaban, minsan ay nagpapakunwari siya sa kanyang mga pag-atake, ngunit ang mga pag-atake ay hindi komplikado. Si Feng Zuan ay mukhang pagod na pagod. Pagkatapos, mula sa likod ni Feng Zuan, lumitaw ang isang phoenix. Kahit na ang mga pag-atake ng taong iyon ay hindi komplikado, ngunit mayroon siyang napakaraming pag-atake. Isip ni Linfang, ang binatang iyon na nakasuot ng itim na damit ay hindi kasing lakas ni Feng Zuan, ngunit naiintindihan niya ang lahat ng uri ng lakas. Ang magandang Feng Zuan, isa sa 4 na pinakamagandang babae sa lalawigan ng Bahwang. Halika at yakapin si Daddy. Sabi nung guy sa pervert na paraan. Si Feng Zuan ay lumalaban sa mas mabangis na paraan. Alam niyang pinoprovoke lang siya nito, pero nakakadistract. Linfang, tulungan mo ako. Sabi ni Feng Zuan. Napansin ni Linfang na naglabas ng lakas ang lalaki at gusto siyang atakihin. Naramdaman niya ang lakas at naunawaan niya na labis na nagdurusa si Feng Zuan. Gusto mo bang lumaban ako? Sabi ni Linfang. Naisip ni Linfang na mahirap kalabanan ang lalaking iyon. Hindi na kailangan. Mag-ingat lamang sa mga nagtatago sa kadiliman at pigilan sila sa pag-atake. Sabi ni Feng Zuan. Nagulat si Linfang, may mga taong nagtatago sa kadiliman. Galing sila sa Imperial Assassin Union. Isa siya sa 7 assassin. Sabi ni Feng Zuan. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Imperial Assassin Union. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1168, pagpatay sa ika-7 assassin. Hindi nakakagulat na ang mga pag-atake ay napakalakas, ang taong iyon ay isa sa 7 mga assassin. Dahil kayang labanan ng lalaking iyon si Feng Zuan, malamang na malakas din ang iba. Bumalik sa Sword City, naramdaman ni Linfang ang enerhiya ng isang assassin at pagkatapos ay tinulungan siya ng Watcher. Sinabi niya sa kanya na laging may nagmamasid sa dilim. Kaharap ni Feng Zuan ang isa sa mga assassin na iyon na nangangahulugang may ibang nagtatago. Biz. Itinaas ni Linfang ang kanyang busog. Kahit na hindi siya hiniling ni Feng Zuan na lumaban, hindi sila binitawan ni Linfang. Noong huling beses na sinubukan nilang patayin siya, sa pagkakataong ito ay hindi na niya sila bibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pinagsama ni Linfang ang enerhiya ng araw sa kanyang mga arrow at pinaputukan ng mga ito sa assassin na nakikipaglaban kay Feng Zuan. Kung aatake din ang nasa dilim, magko-concentrate si Linfang sa kanya noon. Ang isa pang nakakatakot na enerhiya ay nakapalibot kay Linfang at ang busog ay hinapi. Phoenix. Sigaw ni Feng Zuan. Ang kanyang kamay ay naging isang phoenix at bumaril patungo sa kaaway na nag-iwan ng bakas ng apoy sa likod nito. Ang assassin ay ginulo ni Linfang kaya siya ay lumayo kay Feng Zuan. Ipinagpatuloy ni Feng Zuan ang paggamit ng kanyang phoenix spell ng walang pag-aalinlangan. Seal. Nagulat ang assassin. Hindi niya akalain na ipagpapatuloy ni Feng Zuan ang pag-atake sa kanya, ngunit ginawa niya iyon. Gusto niya itong patayin kaya paano siya napipikon. Inilagay niya ang kanyang kaliwa sa kanyang puso at tinatakan ang kanyang sarili. Lumitaw ang mga gintong ilaw sa paligid niya at mukhang hindi masisira. Boom! Ang phoenix ay bumagsak sa gininto ang katawan ng mamamatay tao at sinira ito sa pamamagitan ng proteksyon. Tumalsik ang dugo at may lumabas na butas. Kasabay nito, ang assassin ay umatake at ito ay damapo sa ikatlong mata ni Feng Zuan. Tumalsik ang dugo sa magkabilang gilid. Gaanong tuso? Isip ni Linfang. Mag-cut ulit. Hindi pinansin ni Feng Zuan ang sakit at nagpatuloy sa pag-atake. Umatras ang assassin, basang-basa na siya sa sarili niyang dugo. Kasabay nito, naglabas siya ng mga enerhiya para atakehin muli si Feng Zuan. Nirvana Healer. Galit na sigaw ni Feng Zuan na nagpakawala ng mga ilaw ng sigla upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nagalit ang assassin matapos itong makita. Si Feng Zuan ay may sinaunang katawan ng phoenix na nangangahulugang mayroon siyang dugo ng phoenix at mga pamamaraan ng pagpapagaling nito. Enerhiya ng sigla. Napabuntong hininga si Linfang. Ayon sa mga alamat, maaaring pagalingin ng mga phoenix ang kanilang sarili at muling mabuhay pagkatapos mamatay. Sa sandaling iyon, nagulat si Linfang nang makaramdam siya ng mga enerhiya sa paligid niya.
Isang matalim at nakakatakot na enerhiya ang lumitaw sa kanyang likuran. Kabom! Naglabas si Lin Fang ng nakakatakot na dumadagandong na enerhiya, ngunit ang mga enerhiya ay mapang-api. Sa kabutihang palad, ang kanyang pisikal na katawan ay napakalakas at ang kanyang mababang antas ng baluti ay nagpoprotekta sa kanya. Nag-condense siya ng mas maraming thunder energies, pati na rin ng fire energies at pinakawala ng mga ito. Slash! Isang banayad na tunog ang narinig at ang nakakatakot na sensasyon ng panganib ay nawala. Tumingon si Lin Fang at nakita ang isang palaso sa noo ng kanyang kalaban. May nagpaputok ng palaso sa huling sandali. Ang mga bantay. Isip ni Lin Fang. Noong nakaraan, noong napaliligiran siya ng lahat ng malalakas na cultivator na iyon, ang tagamasid ay nagpaputok sa kanya ng gintong arrow na natunaw at nahalo sa kanyang dugo, ngunit hindi akalain ni Lin Fang na ang tagamasid ay patuloy na susundan siya hanggang ngayon. Ginagawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Napabuntong hininga si Lin Fang. Hindi niya maintindihan kung sino ang watcher. Lumangalinga siya sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Ayon sa mga alamat, ang Imperial Assassin Union at ang Watchers ay mortal na magkaaway. Nang lumingon si Lin Fang, inihanda niyang muli ang kanyang pana ng walang pag-aalinlangan. Gusto niyang patayin ang assassin na lumalaban pa. Akala niya ay madaling papatayin ng kanyang kaibigan si Lin Fang, ngunit mabilis siyang nabigo. Wala nang ganang makipag-away ang assassin. Siya ay nasugatan at siya ay nawawalan ng maraming dugo. Ang espada ni Lin Fang ay napakabilis kaya hindi nakatakas ang assassin. Magdahan-dahan. Sigaw ng assassin na lumingon. Isang kakaibang lakas ang bomb alot sa espasyo at bumagal ang arrow ni Lin Fang. Kasabay nito, naglabas siya ng isa pang uri ng enerhiya na nagpapahina sa palaso. Slash, slash. Nagpatuloy si Lin Fang sa pagbaril ng mga arrow. Ang assassin ay naglabas ng mga gintong ilaw na bomb alot muli sa kanya. Pagkatapos, hinarap niya ang mga palaso. Umalangaw ang mga dagandong at kaluskos habang inilabas niya ang isang nakasisilaw na espada at pinutol ang palaso, ngunit nabali ang kanyang espada. Kabom! Isang nakasisilaw na lilang liwanag ang bumaba mula sa langit at tumama sa kanyang katawan. Tinutukan nito ang sugat sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga kalamnan at kasabay nito, may lumabas na espada sa kanyang lalamunan. Ito ang espada ni Lin Fang. Nagulat ang mamamatay tao, namutla ang kanyang mukha habang nakangiti. Hindi ko akalain na ako, ang ikapitong mamamatay tao, ay mamamatay sa iyong mga kamay. Ngayon, nabigo ako dahil hindi ako sapat. Kailangan ko ng mas maraming oras. Ikapitong mamamatay tao. Nagulat si Lin Fang, ang ikapitong assassin. Napakalakas na niya noon. Hindi ako kaaway ng Imperial Assassin Union at hindi ako malakas o talento, bakit gusto akong patayin ng Imperial Assassin Union? Malamig na tanong ni Lin Fang. Dahil kailangan mong mamatay. Sabi ng assassin na tumatawa sa malamig na paraan. Hindi ko nagawang patayin ang Phoenix Girl ngayon, pero may 6 pang assassin na mas malakas sila sa akin, lalo na yung una. Hindi mo maisip, wala kayong pagkakataon. Isa ka lang stepping stones para sa amin. Slash. Sinira ni Lin Fang ang kanyang lalamunan at ang kanyang ulo ay lumipad palayo. Mahirap na kalaban. Sabi ni Fang Zuan na dumating sa tabi ni Lin Fang. Naka-recover na siya, na ikinagulat ni Lin Fang. Salamat. Sabi ni Fang Zuan. Gusto rin nila akong patayin, kaya hindi na kailangang magpasalamat. Sabi ni Lin Fang. Bakit sinabi ng assassin na kailangan niyang mamatay? Dahil ba sa nakita niya sila noong sinubukan nilang patayin si Zhu Biao? Kahit ano, kung hindi ka nagpakita ngayon, baka namatay na ako. Kahit na ang taong iyon ay ikapitong mamamatay tao lamang, naiintindihan niya ang ilang uri ng layunin at lakas. Marami siyang kakayahan at diskarte, naiintindihan pa niya ang acceleration, deceleration, gold, at empty space energies. Nakakatakot ang mga assassin na iyon. Sabi ni Fang Zuan. Mayroon siyang sinaunang katawan ng Phoenix, ngunit hindi iyon sapat para makipaglaban sa kanila. Mga enerhiya ng acceleration at deceleration. Bulong ni Lin Fang. Ilang sandali pa, sumigaw ang assassin ng slowdown at pinabagal ang kanyang arrow. Iyon ay dapat ay layunin ng deceleration. Kung naiintindihan ng isang cultivator ang deceleration abstruse energies, magagawa niyang i-freeze ang mga kalaban at papatayin sila sa hangin. Tumingon si Lin Fang at tumingin sa malayo. Maraming salamat sa iyong tulong, kung gusto mo man, maaari mong ipakita ang iyong sarili para sa akin. Walang sagot. Ang Watcher ay halos parang Diyos na nanunood sa kanya mula sa langit. Sa palagay ko ikaw ang unang pinoprotektahan ng Watchers, iniisip ko kung gaano ka katatag sa hinaharap. Sabi ni Fang Zuan na nakatitig kay Lin Fang. Ang pagiging protektado ng mga Watchers ay nangangahulugan na ang isang cultivator ay magiging maluwalhating malakas. Kahit sino pa ang gustong pumatay kay Lin Fang, kailangan nilang mag-isip ng 2 beses bago subukan dahil may misteryosong Watcher na nagpoprotekta sa kanya. Ang walang kapantay na Martial God, unang yugto. Kabanata 1169, nakakatakot na pusong kulog. Sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa hinaharap? Sabi ni Lin Fang na nakangiting walang pakialam. Naglabas si Fang Zuan ng isang bato na naglalaman ng lakas ng sigla. Inilagay ito ni Fang Zuan sa kanyang bibig at ngumunguya. Pagkatapos, nagsimulang damaloy ang kanyang sigla sa buong katawan niya.
Nakita ni Fang Zuan na mukhang naiintriga si Lin Fang, kaya sinabi niya, iyon ay isang Abstruse Energy Vitality tablet na nakita ko sa mga sinaunang lungsod. Ang ganoong uri ng tablet ay iba sa mga abstruse na kristal. Maaari mong gamitin ang abstruse crystal para maunawaan ang mga abstruse energies at magsanay ng cultivation, habang ang mga tablet ay maaaring baguhin o lunukan ng direkta upang bigyang daan ang mga cultivator na makaramdam ng abstruse energies. Maaaring hulaan ni Lin Fang na ang mga abstruse na tablet na iyon ay malamang na mas mahal pa kaysa sa mga abstruse na kristal. Nakita niya ang makapangyarihang binata na kinuha ang batong apoy, kaya malamang na isang tableta iyon. Nabasag niya ito, hindi katulad ni Fang Zuan na nakalunok nito. Kung naabot mo ang pinakamataas na antas ng iyong layunin, ang pagmuya ng mga abstruse na tablet ay talagang makakatulong, maaari pa itong makatulong sa iyo na maunawaan ang mga abstruse na enerhiya. Sabi ni Fang Zuan. Ganap na siyang gumaling at malakas ang kanyang sigla. Siguro, kung naiintindihan ni Fang Zuan ang abstruse vitality, imposibleng masaktan siya. Pagkatapos ay maaari niyang palakihin ang kanyang sariling buhay. Noong nasa labas kami ng 5 elemental na lugar, nakita ko na may pinagmumulan ng buhay sa mapa ng langit, baka maaari kang pumunta doon. Binanggit ni Lin Fang. Si Fang Zuan ay may isang sinaunang phoenix na katawan na nangangahulugan na naiintindihan niya ang apoy at sigla ng enerhiya, marahil pati na rin ang iba pang mga uri. Para kay Fang Zuan, ang pinagmulan ng buhay ay napakahalaga. I will but the source of life is holy water. Maaari nitong buhayin ang mga tao, ngunit hindi ito madaling mahanap. At saka, ang mapa na nakita namin sa labas ay simpleng intindihin, pero hindi talaga ganoon kadaling hanapin ang mga bagay na iyon. Bukod sa pinagmumulan ng buhay, may iba pang mga lugar na banggitin. Ate Zuan. Sabi ng isang tao sa di kalayuan. Isang batang babae na nakasuot ng fire robe ang tumakbo kay Fang Zuan. She looked easygoing at medyo bata, 15 hanggang 16 years old pa lang. Napakaganda na niya, hanggang sa mapapalubog niya ang isda at huni ng mga ibon. Ting, sabi ni Fang Zuan, umiling siya at sinabi. Sino ang nagpaalam sa iyo pumunta? Pinapayagan ako ng mga guro, bakit hindi ako papayagan dahil pupunta ka? Nakangiting sabi ni Fang Li. Tiningnan niya si Lin Fang gamit ang kanyang magagandang mata at sinabi. Ate, ikaw ba siya? Itigil mo yan. Sabi ni Fang Zuan. Sinulyapan niya si Lin Fang at sinabi. Lin Fang, iyon ang aking nakababatang kapatid na babae, Fang Li. I'm sure maraming nababaliw sa inyo girls. Matapat na sabi ni Lin Fang. Pagkalipas ng 2 taon, naabutan ng kanyang kapatid na babae si Fang Zuan. Bukod pa rito, bata pa si Fang Ling at nagawa niyang pumunta sa lugar na iyon ng mag-isa. Ibig sabihin, medyo malakas na siya. Lin Fang. Nakangiting sabi ni Fang Ling. Pagkatapos ay sinabi niya, dapat mong malaman na maraming tao ang gustong lumabas kasama ang aking kapatid na babae. Ha? Tumiti ng pilit si Lin Fang. Ibang-iba talaga ang pagkatao niya sa kapatid niya. Ha? Sa sandaling iyon, lumitaw ang malamig na ilaw sa mga mata ni Lin Fang, ngunit pagkatapos ay tumawa siya at sinabi. May gagawin ako. Alis na ako. Tumanggo siya sa 2 babae at tumakbo papunta sa shrine. Parang walang special feeling sa babae yung gay na yon. Hindi niya alam kung paano protektahan ang mga bulaklak. Sabi ni Fang Ling nang makita niyang biglang umalis si Lin Fang. Inilibot ni Fang Zuan ang kanyang mga mata. Bakit mabilis na umalis si Lin Fang? Dumating si Lin Fang sa shrine at pinakipot ang imahe ng Thunderbird sa kanyang utak. Pagkatapos ay ipinadala niya ito sa matanda. Ipadala mo ako sa kanya, ngunit gusto kong nasa 10 kilometro ang layo mula sa taguan at para itago mo ang aking chi, kasama na ang siglang taglay ng aking mga buto. Hindi na gaanong inaalala ni Lin Fang ang mga buto ng tadhana, gusto lang niyang maging mas malakas. Biz. Nawala si Lin Fang at lumitaw sa isang lugar ng kulog kung saan ang mga nakakatakot na kulog ay umuusbong sa lahat ng dako. May mga hindi kapani-paniwalang kulog na hayop din. Sa harap ng halimaw na iyon ay isang kulog na perlas. Ang kulog na perlas na iyon ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang mga kulog na maaaring tanging responsable sa pagbuo sa buong lugar ng kulog. Minsan, lumabas pa ang mga thunder tablet mula sa perlas na iyon. Napakamahalagang kayamanan. Isip ni Lin Fang. Nahanap niya ang lugar na iyon salamat sa halimaw na kulog. Sa sandaling iyon, hindi ma-detect ang kanyang chi salamat sa shrine. Ginamit din niya ang kanyang espiritu ng anino, kaya siya ay ganap na hindi natukoy. May lumapit sa perlas at naliligo sila sa mga kulog, na para bang hindi siya nasaktan. Hindi na ito thunder tablet, isa na itong perlas na maaaring magsilang ng thunder tablets. Sabi ng may buntong hininga. Thunder Beast, ano pang hinihintay mo? Tanong ng taong iyon. Tumingon ang Thunder Beast at malamig na sumulyap sa kanya na nagsasabing. Naghihintay ako ng higit pang thunder tablets tapos lulunukin ko yung perlas na yon. Mamamatay ang sinumang magtangkang nakawin ito sa akin. Kulay ube ang kanyang mga mata. Tunukan sila. Gulat na tanong ng taong iyon. Tumanggo ang Thunder Beast at sinabi. Sa totoo lang, iyon ang puso ni Zun Level Beast. Ang swerte ko na una kong nahanap. Sa pamamagitan nito, lulunukin ko ito at lalampas ako sa layer ng Zunchi. Ngayon, protektahan ang pasukan at huwag papasukin ng sinuman. Sabi ng halimaw.
Huwag kang mag-alala, pagkatapos kong lunukan ang perlas na iyon, bibigyan kita ng tig-10 Thunder Tablet, at kahit na hindi ako makalusot sa layer ng Zunchi, ako ay nasa pinakatuktok ng layer ng Tianqi, kaya paprotektahan kita. Sabi ng halimaw. Ang kanyang chi ay umaalingaw sa kalangitan. Nakapasok na siya sa ikawalong layer ng Tianqi, ngunit dahil isa siyang Thunderbird, ang pusong iyon ay perpekto para sa kanya. Kung protektahan kita ngayon, sa tingin ko papatayin mo ako. Sabi nung taong yun. Hindi siya kasing lakas ng Thunderbird, bukod pa sa Thunderbird ay malamang na may iba pang malalakas na armas. Wala siyang magawa kaya bantayan na lang niya ang lugar at tumanggap ng ilang tableta. Ako, ang dakilang Thunderbird, ay hindi nagsisinungaling. Wala akong pakialam sa ilang mga tablet pa rin, kaya tatanggapin mo ba o hindi? Lumalabas ang mga kulog mula sa kanyang katawan at para siyang Diyos ng kulog. Pinaikit ng taong iyon ang kanyang mga mata, na natiling tahimik ng ilang segundo at tumango. Sige, babantayan ko ang lugar. Pagkatapos, umalis na siya. Tandaan, patayin ang sino mang magtangkang pumasok. Kung may mang-istorbo sa akin, papatayin ko kayong lahat. Sabi ni Thunderbird. Ang isa naman ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin ngunit walang sinabi. Pagkaalis niya, gumawa ang Thunderbird ng Thunder Cage at tinatakan ng espasyo sa paligid ng perlas. Nakikita ni Linfang ang lahat, bagaman. Ang taong iyon ay napakalakas, ngunit ang pagkuha ng kulog na puso ay hindi magiging ganoon kadali. Nakita ito ni Linfang sa huling pagkakataon kasama ang puso ng dragon. Ngunit ang Thunderbird ay hindi karaniwan. Kaya naman, hindi nagmadali si Linfang. Kung madali lang niyang natalo ang Thunderbird, sana ay umatake na siya sa halip na maghintay doon. Andun din yung nagbabantay sa area. Nakipagkamay ang Thunderbird at may lumabas na picture scroll. Ito lamang ang nakalunok ng hindi kapani-paniwalang dami ng lakas ng kulog. Napakabilis, nahulog ang picture scroll sa puso at nilamon ng hindi kapani-paniwalang lakas ng kulog ng puso. Pagkatapos, itinapon ng Thunderbird ang kanyang sarili sa puso. Umupo siya at nagsagawa ng mga handsil. Ngayon ay naliligo siya sa hindi kapani-paniwalang mga kulog at kulog na patuloy na tumatama sa kanyang katawan. Roar! Umungal ang Thunderbird at ang kanyang purple na buhok ay lumipad sa hangin. Ang kanyang chi ay nagsimulang maging mas malakas. Gumagamit siya ng isang espesyal na kasanayan upang madagdagan ang kanyang lakas. Isip ni Linfang, malamang na lumalakas ang Thunderbird bago sinubukang lunukan ang puso, kung hindi ay hindi niya magagawa. Ang walang kapantay na martial god, Unyugto. Kabanata 1170, Bagong Kaluluwa ni Sword. Pinutol ng Thunderbird ang kanyang kamay gamit ang kanyang kabilang kamay at tumulo ang dugo papunta sa Thunderheart. Nararamdaman mo ba iyon? Pareho ang dugo ko sa dugo mo, Thunder-based blood. Sabi ni Thunderbird. Ang Thunderbird ay dahan-daang nagtatatag ng kanyang sariling mga koneksyon sa puso, at ang puso ay hindi na mukhang nakakatakot. At least hindi na ito naglalabas ng explosive thunder. Nagsimula pa itong bumangon ng dahan-dahan at nagsimulang gumalaw patungo sa bibig ng Thunderbird. Sino yan? Sa sandaling iyon, lumingon ang Thunderbird nang lumabas ang mga nakakasilaw na kulog mula sa kanyang mga mata. Kabom! Roar! Umungal ang isang dragon. Nakita lamang ng Thunderbird ang 7 ulo ng dragon na gumalaw patungo sa kanya at ibinuka ang kanilang mga bibig sa pagtatangkang kainin siya. Thunderscape. Galit na sigaw ng Thunderbird. Ang mga kamay ng Thunderbird ay naging mga kuko at sinubukang hawakan ang puso. Hindi niya naintindihan na may lihim na naninilip sa kanya. Roar! Umungal muli ang dragon at lumitaw ang isa pang ulo ng dragon. Umusag ito patungo sa puso at agad itong nilunok. Ang Thunderbird na nagtangkang agawin ito ay nauwi sa pag-agaw ng hangin. Saan nanggaling ang dragon na iyon? Place rate. Inilabas ng Thunderbird ang bestial chi sa galit. Ang kanyang bestial chi ay naging talam ng kulog at tinaga niya ang hangin sa kanyang harapan. Bumalik. Galit na sigaw ng Thunderbird, ngunit nawala na ang dragon. Ang mga malabundok na ilusyon ay lumitaw sa kalangitan na tila napakabigat at nahuhulog. Mamatay. Nababaliw na ang Thunderbird. Agad niyang sinira ang lahat ng bundok na iyon at bumangon sa himpapawid. Nakita niya ang silhouette ng isang taong tumatakbo palayo. Ito siguro ang nagnakaw ng puso niya. Mamamatay ka. Agad na nakilala ng Thunderbird si Linfang. Binuksan niya ang kanyang purple wings at hinabol si Linfang. Gayunpaman, isang nakasisilaw na espada ang lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Linfang at mabilis siyang nawala sa malayo. Pigilan mo siya. Galit na sigaw ng Thunderbird. Tumilipad pa rin si Linfang. Gayunpaman, ang cultivator na nagbabantay sa lugar ay tumingin kay Linfang sa kakaibang paraan. May nagnakaw talaga ng puso mula sa Thunderbird, kailangan niyang maging napakalakas. Mamatay. Galit na sabi ng taong iyon habang naglalabas ng mga dumadagandong na enerhiya sa direksyon ni Linfang. Gayunpaman, hindi umiwas si Linfang. Sa halip, ang kanyang Tianqi sword ay nagdura ng sarili nitong mga kulog at dinurog ang paparating na mga kulog. Sumpa. Sigaw ni Linfang sa malalim na boses. Lumitaw ang mga black cursing energies at bumagsak sa lalaking iyon. Pagsumpa ng kaluluwa. Sabi ni Linfang. Nakatayo siya sa tabi ng taong iyon nang ilabas niya ang mga manunumpa na enerhiyang iyon. Nagsimulang manginig ang katawan at kaluluwa ng taong iyon, namutla din ang mukha nito. Tumayo siya, wala na siyang ganang hamarang kay Linfang. Mamatay.
Ngunit ang sumpa ay pinalayas at hindi siya binitawan ni Linfang. Kinuha niya ang kanyang halberd at pinutol ang katawan ng taong iyon. Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang ang TNG sword ni Linfang ay nagpatuloy sa pagguhit sa kalangitan. Nang dumating ang Thunderbird, patay na ang bantay. Naramdaman ng Thunderbird ang ilang itim na enerhiya, ngunit hindi niya alam kung ano ang mga iyon. Pinaramdam nila sa kanya ang lamig. Papatayin kita. Hahanap ako ng paraan. Galit na sigaw ng Thunderbird. Muli niyang ikinapak ang kanyang mga pakpak. Pagod siya noon. Gumamit siya ng espesyal na kapangyarihan para makuha ang puso dahil gusto niyang gawin ito ng mabilis hanggat maaari, ngunit nabigo siya. Iyon ang pangalawang beses na tumakas si Linfang mula sa kanya. Ang Thunderbird ay lumipat sa direksyon ng shrine sa kanyang pinakamabilis na bilis. Gusto niyang patayin si Linfang anuman ang mangyari. Hindi natakot si Linfang. Kung natakot lang sana siya, hindi na sana siya nakipagsapalaran na pumunta at nakawin ang puso ng Thunderbird. Kahit na ang Thunderbird ay nasa parehong antas ng taong pinatay ni Linfang, mas malakas siya. Hindi pa siya kayang patayin ni Linfang, kaya pagkatapos kunin ang puso, pumunta rin siya sa dambana. Hindi niya alam kung kaya niyang baguhin ito o hindi at kailangan niya ng ilang oras. Sa dambana, humingi si Linfang ng isa pang daang araw sa isang tahimik na lugar. Ngayon sa himpapawid, lumitaw ang dragon ni Linfang at iniluwa ito ng ulo na lumunok sa puso. Kalmado ito dahil na-absorb ng Thunderbird ang halos lahat ng enerhiya nito. Kung hindi ginawa iyon ng Thunderbird, hindi ito maaalis ni Linfang ng ganoon. Nagpakawala si Linfang ng nakakasilaw na lilang kulog at sinalakay ang puso. Katsa, boom boom boom. Ang mga nakakasilaw na kulog ay tumama sa puso na may kapangyarihang sumasabog. Nanginginig ang kalangitan at ang tahimik na lugar ay biglang naging isang lugar ng kulog. Umupo si Linfang na naka-cross-legged at pinagmasdan ang mga enerhiya. Kasabay nito, ang kanyang TNG sword ay sumisipol at naging isang dambuhalang espada na umangat sa hangin at nilamon ang nakakatakot na mga kulog na iyon. Masigasig na nagsasanay si Linfang sa paglilinang sa panahong ito na binili niya. Si Linfang ay mayroon na ngayong level 8 Thunder Intent at ang kanyang TNG sword ay lumalakas. Sa mga araw na ito, ang puso ay nagsilang pa nga ng ilang mga Thunder Tablet. Agad na nilunok ni Linfang ang mga tableta. Si Linfang ay may 9 na ulong Dragon Spirit, kaya pagkatapos makapasok sa Zunchi Layer, gagamitin niya ang kanyang espiritu at lumikha ng lakas ng dugo. Ito ay isang oras lamang. Si Linfang ay mayroon ng espesyal na kapangyarihan at kaya niyang lumunok ng lakas, kaya't nilunok niya ang mga tabletang iyon ng walang pag-aalinlangan. Tulad ng inaasahan, pagkatapos lunukan ang mga tableta, napagtanto ni Linfang na ang sensasyon ay ganap na naiiba mula noong gumamit siya ng mga malabo na kristal. Nararamdaman niya ang mga kakaibang enerhiya na para bang bahagi niya ang mga iyon. Ang kanyang mapanlinlang na lakas at layunin ay patuloy na nagbabago. Ang kanyang layunin sa pagkulog ay sumasabog at medyo nakakatakot. Sa acceleration intent ay lalabas siyang gumagalaw ng mas mabilis, at ang deceleration intent ay tila makapagpapabagal sa kanyang mga kalaban. But with abstruse energies, it was real, kaya niyang pabilisin at pabagalin ang mga bagay-bagay. Nakita ni Linfang ang kanyang kapwa-disipulo na gumagamit ng mga decay energies at maaari talagang magpatanda ng mga tao. Ang mga abstruse energies ay maaaring pumatay ng mga tao halos kaagad kung ginamit ng maayos. Biz. Sa sandaling iyon, nanginginig ang kaluluwa ni Linfang. Ang kanyang TNG sword ay nanginginig din ng malakas habang naglalabas ito ng matatalim na tunog ng pagsipol. Sa loob lamang ng 9 na araw, nilamon ng espada ang lahat ng dumadagandong na enerhiya. Magkakaroon ba ito ng sarili nitong kaluluwa? Bulong ni Linfang. Biglang nasilaw ang TNG sword at ang puso ay hinigop ng espada. Ang kaluluwa ng espada ay pinalamutian nito at pagkatapos ang pusong iyon ay nagbigay ng bagong buhay sa espada.